Hello po, good afternoon po sa lahat. Boshu! Happy New Year! 2025 na po, family! Masaya po ba kayo? Amen. Pwede ho ba lahat ng pinagpala itaas ang kamay? Pwedeng iwagayway? Yan, habang winawagayway po natin ang ating kamay, tandaan na pinagpapala tayo ni Lord at yan ay kailangan natin ng Panginoon sa bawat araw po ng ating buhay. Amen. So, thanks God, nandito po tayo ngayon. Sabi ng kanyang salita, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kaya sabi niya, Philippians, rejoice in the Lord always. Again, I see it. Rejoice. Kagaya po ng theme po natin ngayon, freeze fire by the Holy Spirit. So, sinong nangangailangan ng fire na nagmumula sa banal na Espiritu? Amen. So lahat po na nangangailangan ng fire, alam ko naghanda po tayo na pumunta po dito. Naghanda po ba tayo? Amen. Sige po, tumayo po tayong lahat. Sabi ni Lord kay Moises nung nandun sila, na nakikipagdagpo si Moises sa bundok, sabi niya, take off your sandals. Para po lalo po tayong makaranas ng fresh fire from the Lord. Take off your sandals. Ano mang alalahanin mo, ano mang kailangan mo sa Lord, sa hapong ito, take off. Just focus to the Lord. Pwede ho bang pasalamatan mo ang Lord sa hapong ito? Lord, we thank you for this afternoon. Thank you, Lord, for your salvation. Thank you that you are our provider, that you are the King of Kings, that you are our healer, the mighty warrior, the rock of all ages, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. God, here we are, Lord. Gusto ka naming maranasan. We welcome yung Holy Spirit. Come, Holy Spirit, in this place, Lord. Walang lalabas sa lugar na ito na empty-handed. But we want, Lord, let your angels, oh God, sa hapon na ito, ascending and descending in this place. Because, Lord, your presence is here. Oh, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Oh, Jesus, Jesus, be the center in this afternoon, Lord. Oh God, kailangan ka namin. Kaya Lord, inaalis namin lahat ng mga sagabal, lahat ng mga worries, lahat, oh God, ng mga doubts, unbelief, Panginoon, lahat, oh God, ng mga kasalanan, oh God, na patuloy na nagpapabagal para sa amin, Panginoon, paglago sa iyo. God, inaalis namin, hinihingi namin ito ng tawad dahil gusto namin makatagpo yung God na nag-create sa amin. Kaya Lord, come. Come, Holy Spirit. Oh, we need you, Lord. Punuin mo kami ng kagalakan. Punuin mo kami, Panginoon, yung fire na nagmumula sa iyo, banal na Espiritu. Lord, i-ready mo kami sa hapon na ito, Panginoon. Kailangan ka namin, hindi lang kami, kundi pamilya din namin, Panginoon. Kaya Lord, let the heaven open, oh God, sa hapong ito. Oh, Holy Spirit. Oh, Jesus, Jesus, be the center, Lord, sa hapong ito. Sa bawat palakpak, sa bawat pagsayaw, sa bawat pagtaas ng aming kamay, Panginoon, mag-glorify ka. Maitaas ka, madakila ka, because you are our God, no other God, but it's you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah! Sige po, isang malakas na palakpak po muli sa ating Panginoon.
Amen. Medyo malat po tayo, pero hindi po yun makakahadlang sa pagpupuri natin sa Panginoon. Amen! Kaya tayo patuloy na aawit, patuloy naming itataas ang aming mga kamay, Panginoon, patuloy kaming sasamba para lang sa iyo, O God. Hallelujah! Sa bawat pagising ko, kay ganda ng umaga, tila ba walang problema, lahat ng ito'y dinedekma, hanggang sa pagsapit ng gabi, ikaw pa rin nasa aking tabi, sa bawat oras minamasdan, pag-ibig mo walang hanggan. Oh Jesus, nilagyan mo ng kulay ang buhay ko, buhay na walang halaga, ngunit dahil sa'yo ngayon ay may ligaya, ika'y aking tanglaw sa dilim, sa'yo'y wala nang mahihiling, paikot-ikot man ang mundo, ang puso ko'y laging sa'yo. Hallelujah! Maaari po ba tayong umikot? Batiin po natin ang ating mga katabi at sabihin nyo, binigyan ng Panginoon ng kulay ang buhay ko. Hallelujah! Sa bawat pagising ko, kay ganda ng umaga, tila ba walang problema, lahat ng ito'y dinedekma, hanggang sa pagsapit ng gabi, ikaw pa rin nasa aking tabi, sa bawat oras minamasdan, pag-ibig mo walang hanggan. Oh Jesus, nilagyan mo ng kulay ang buhay ko, buhay na walang halaga, ngunit dahil sa'yo ngayon ay may ligaya,
Amen. So makakaupo po ang bawat isa. Yan, once again po, good afternoon po sa bawat isa. At gusto din natin i-acknowledge ang ating mga first time na nakadalo po ngayon. Yung mga first time. Yes, dito po sa side na to. Pwede ho bang malaman ang pangalan? Maleno. Malen, yan. Welcome, Malen. Yan. Welcome. Ano pa, sino pa po? Parang tatlo yung papel na nabigay sa akin kanina. Okay. So dito naman po, ikaw naman sis. Sige po, itong naka-black muna. Pangalan po at taga saan po tayo sa Pilipinas? Mona Lisa from Tarlac. Yan, maraming taga Tarlac din dito. Yan, sister. Being from Nueva Ecija. Parehas ba Tagalog, Ilocano kayo doon? Tagalog? Okay, welcome. Yeah. Tatlo na ba yan? O mayroon pa sa taas? Yan. Salamat sa inyong pagdalo. Wala po tayong tinataas na relihiyon dito, kundi tinutulungan lang tayo na patuloy na mapalapit po tayo sa Panginoon. Salamat po. May malaki po kayong pamilya dito. Kung wala kayong mga kamag-anak dyan sa labas, pero may kamag-anak po kayo dito. Isa po tayo sa Panginoon. Salamat po. Yan. So wala na? Wala nang nagtataas. Okay. So yan po, tuloy-tuloy po ang bawat gawain. Prayer and fasting na po tayo. Pero habang nagpa-fast tayo, lalo pa naman lumalakas ang spiritual natin na makikipagtagpo sa Lord. Sino po dito dumadaan sa fasting? Amen. Nakikita po natin, lalo tayong nag-enjoy, lalong nagiging masaya, lalo pang tumitibay ang bawat pananampalataya ng bawat isa. Okay lang yan. 3 days hilo-hilo lang yan. Pag walang caffeine, pero okay lang, pagkatapos ng 3 days, wala na rin yan. Amen? So, patuloy ang prayer every day. Huwag nating kaligtaan. Kung may pagkakataon, go. Mag-press on tayo sa prayer. Monday to Friday, mayroon din tayong prayer dito sa Mabuhay. 7 to 9 p.m. So, marami, no? Drop by lang po kayo sa Mabuhay. At kayo'y magiging mabubuhayan ng pananampalataya sa Lord. And then sa mga Bible study po natin, umattend din po tayo sa ating mga life group. Kung wala pa kayong life group, please, yung mga life group leaders na nandito, pwede nyo pong i-approach. And then po sa Friday, mayroon po tayong revival. Yan. Revival na po habang tinatanggap natin yung priest fire na yan. Gusto natin ng revival. Gusto natin po na magkaroon ng mga breakthrough. Umaten po tayo ng revival doon. Dito po tayo sa kabila. Amen? Yan po ang ating mga announcement. So, wala na akong nakaligtaan. Yan. So dito po tayo sa answered prayer and then prayer request. Parang punong-puno na yung prayer request natin pero alam ko na puno din ito, inalisan lang. Sige po, tumayo po tayong lahat. Alam ko po ang bawat isa may kanya-kanyang kahilingan sa Lord. Di man natin nailagay dito, pero alam na alam ni Lord kung anong binubulong mo sa Kanya habang nandun ka sa iyong kama nakahiga. Alam na alam ni Lord ang bawat pagluwas, kaya sabi niya, anak, nakikita ko ang iyong mga luha. Sabi ni King David, may tears, sabi niya doon, kahit mabasa ng aking unan. Pero alam ko, kakatagpuin ng Diyos ang bawat pangangailangan. Ang Diyos hindi po bingi para hindi po marinig ang bawat panalangin po natin. Ang Diyos, kaya niya, anumang sitwasyon mo ngayon, kayang-kaya kanyang katagpuin.
Hallelujah, Jesus. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Panginoon, nandito kami. We humble ourselves, Panginoon. Patuloy kaming humihingi ng habag at grasya. Tunay nga, O God, na wala kaming magagawa kung wala ka. But Lord, binigyan mo kami ng boldness to approach your throne, God. Kaya God, sa hapong ito, lahat ng mga nakasulat na nandito, alam namin, O God, kayang-kaya mong sagutin. Kaya God, sa mga salvation ng family, sabi mo, kung kami mananampalataya, kami at ang aming sambahayan maliligtas. God, we represent our family, Lord. Ito ang iyak namin, hindi lang ang aming pamilya, kundi mga kaibigan, mga relatives, mga Filipino community dito, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, abutin sila, Lord. Yung salvation, Panginoon, na ito ang nais namin, Panginoon, na one day, magkita-kita kami sa langit, na hindi lang kami ang masave, God. Kaya salamat, Panginoon, alam namin, God, Ikaw ang author nito, Panginoon, kaya kami lumalapit sa iyo, Lord. God, kahit sa mga provision, nangangailangan man ng bahay, ng trabaho, yung permit, oh God. God, alam namin na malaki kang Diyos. Kayang-kaya mong ibigay, Panginoon, ang trabahong iyan, Lord. Ang bahay na yan, kayang-kaya mong ibigay. Ang permit na yan, Lord, kaya mong ibigay, Panginoon. Kaya God, sa oras na ito, niyuyugyug namin, Panginoon, ang kalangitan. Pumuhos, Panginoon, God, ang favor mo sa bawat isa nangangailangan nito, Panginoon. Oh God, sabi mo nga, Panginoon, anumang hilingin namin sa iyong pangalan, oh God, maniwala kami at ibibigay mo ito, Panginoon. Kaya hindi kami mag-worry, Panginoon. We will not be worried about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, we will present our request to you, God. God, this is our request, Panginoon. Kahit sa mga kagalingan, Panginoon. Lord, nandito kami, Panginoon. God, we represent the family, Panginoon. Kung sino man dumadaan sa sakit at karamdaman, oh God. May mga cancer, Panginoon. Nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Kilala mo, Panginoon, ang bawat membro ng pamilya na nandito, Panginoon. Dumaloy ang kagalingan in the name of Jesus. Lord, alam namin makapangyarihan kang Diyos, Panginoon. Lord, we want to touch, oh God, your garments, Panginoon, para lalo pang dumaloy ang kagalingan, Panginoon. God, salamat, oh God. Kahit, Lord, ang spoken request, Panginoon. Lord, kilala mo yon, Panginoon, at alam na alam mo. Kaya dumaloy ang kasagutan nito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na sumasagot sa tamang panahon. Kaya God, salamat. Salamat kang katunayan na tapat kang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ng mga answered prayer na ito, Panginoon, patuloy namin itinataas, mag-glorify ka, Panginoon. Mapapurihan ka dahil ikaw ang Diyos na hindi nalilimitahan kung sasagot ka sa bawat panalangin, God. Kaya God, salamat, oh, sa iyo lamang ang glory, sa iyo ang honor, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Yes, Lord, we will bless your name. We will sing praises and praises and thanksgiving to you, God. Hallelujah. Sige po, ipalakpak po natin ang ating kamay sa Panginoon. Amen. Blessed be your name in the land that is plentiful, with the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, in a road marked with suffering, with the strings in the offering. Blessed be your name. And every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord,
Blessed be your name. When the road marked with suffering, there were strings in the offering. Blessed be your name. Blessed be your name. In the road marked with suffering, with the strings in the offering. Blessed be your name. In every blessing, in every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Yes, God, we believe, God, that you are in our midst right now. Amen. Ikaw lang, Panginoon, ang may kapangyarihang magbigay ng pagpapala, Panginoon. At ikaw rin, Panginoon, may kapangyarihan, God, na magalis, Panginoon, anumang sitwasyon na meron kami ngayon. Amen. Hallelujah. Come on, let's declare. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Yes, God. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Hallelujah, we bless your name, Jesus. Patuloy kami, Panginoon, na aawit ng pasasalamat. Amen. Sa kabutihan na ginawa mo sa buhay ng bawat isa. Hallelujah! Sige po, muli palapak natin ang ating kamay para sa Panginoon. Here I am, I've come to thank you. Here I am to see your grace.
It's a life you've changed. Because you gave your life for me, you crucified your son for me. Now how can I do anything but praise? And I praise. Sabay-sabay sa Panginoon. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise me. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. 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 Hallelujah. Sige po, ibigay po natin ang malakas sa hallelujah sa Panginoon. He is good. Yes, God. Yes, God. Truly, God, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Amen. God, as we sing this song, God, the one thing we desire, God, this afternoon is not just to sing or to ask anything to you, God. But God, we want to fall down our crown to your feet, God. And to sing, you are holy, 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 God. Lord, lahat ng meron kami, Panginoon, we just want to humble, God, ourselves to you, God. Na ikaw, Panginoon, sa'yo kami magdidepende, God, hindi sa sariling lakas namin, Panginoon, kundi sa'yo lang. Hallelujah. Kaya ngayon, mga kapatid, maaari po ba nating itaas ang ating dalawang kamay sa Panginoon? He is holy. Amen. You are holy. You are holy. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all you've gone before us, and all who will believe, we sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all
you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. Let the angels cry, holy, all the nation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And your people say, to your people say, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, you are holy forever. God, you will always be holy, holy forever. We sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. We sing your name, your name is the highest, your name is the greatest, your name, He stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name
raise the voices? Can we sing Holy, Holy? Taasan po natin ang kamay ang ating Panginoon. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Yes, God. Are you Lord God Almighty? Just the congregation. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, you are holy, 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 holy. Oh, come on, church. Open up your mouth. Open up your mouth. Hallelujah. Sige po. Hayaan po natin na yung boses natin na umalingaw sa lugar na to. Amen. Come on. Open up your mouth to sing Holy, Holy. Come on. Oh, yes, Lord. You are holy. Oh, yes. Your presence, God. We want more of your presence. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. And hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Just feel His presence. And hallelujah. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, O Lord, holy are you, Lord God Almighty. Your name be lifted high. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, His name is Worthy Jesus. is the Lamb. For you are holy, holy, oh, are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. May kasamang sigaw na hallelujah. Come on, as loud as you can. Hallelujah! Lord, we give you praise. We give you glory. Lord, hear our cry. Hear the praises of your people. Hallelujah! Yes, we are victorious because of you.
We are more than conqueror because of you, Jesus. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name. Amen. Amen. Kung mamaykas ng 10 tao sa paligid mo o mas marami pa dyan, sabihin mo sa kanya, alam mo, mas payat ka kaysa last week. Yan. Praise the Lord. Oh, tama na, tama na, tama na. Praise God. Praise the Lord. Ano? Welcome ho yung mga balikbayan, balik abroad ulit. Sister Judith, welcome. Sino pa yung mga kararating lang galing bakasyon? Ayan. Welcome po. Sino pa ho dyan? Gigi. Si Atilin. Sino pa? Ayan. Welcome po ang lahat. Amen. Welcome po ang lahat sa ating pong worship service. Muntik ko sabihin, araw-araw na panalangin. Praise the Lord! Excited ba kayo ngayong hapon? Mamaya ho, or pwede bang mag-stay panandalian lamang, sandali lamang ho dito sa congregation, after ng worship service, yung may asawa, yung mga couples, married couples, mag-stay po kayo after the worship service. Pag-usapan natin ho yung nalalapit nating couples night. Oh, di ba? Nagpapalakpakan. So, yung mga lalaki, hinawakan ng bulsa. Ano kaya yun? Pag-usapan natin, magkakaroon po tayo ng this coming February 16, I think, kung ako nagkakamali, meron tayong couples night. So, kailangan ko natin po mag-desisyon na ngayon kung saan tayo, kung doon tayo sa Four Seasons Hotel or... Joke lang naman yun. Doon sa labas ng Four Seasons. Okay. So, mag-stay po kayo sandali, pag-usapan po natin. Ano ho? At yung mga nandito last week na yata na nakapag-fill up ho ng membership form, tapos ay nakapag-attend ng membership seminar or membership session at hindi kayo kinulang po yung form po natin, please kunin nyo sa akin mamaya yung form. Ano? Or either ibigay ko kay Sister Judith or kay magbilang yata sila. Okay. Ibigay ko kay Henry, may life group yan. So kunin nyo na lamang sa akin mamaya, i-approach nyo sa akin mamaya. Ano? Siguraduhin yung may ball pen po kayo para fill upan nyo dito. Kasi na-explain ko naman na sa inyo, kailangan lang naman po na signan nyo ito, i-fill upan nyo dahil kinulang po yung ating form last Sunday. Amen po ba yun? Amen. Okay. So yan po yung mahalagang announcement. Ngayon po ay sa 26 na po yung ating revival night. This coming Friday na po yung revival night po natin. Ay 26 ba yun? Hindi na po yung last, kasi yung last Friday yata is 31, ano? Yung last Friday. Kaya lang, hindi po yata available yung ating pong auditorium dyan sa kabila. So, ginawang 26 po yung revival night. At timing naman, nasa prayer and fasting po tayo. Amen? Open po yun to all at mag-invite po kayo. Punuin natin po yun. At kahit pa paano doon ay maluwag tayo na makasayaw, makapunta tayo sa altar. Dito kasi hindi kayo makapunta sa altar. Kapag nakaupo ka na sa gitna, hirap ka nang lumabas. Ano? But anyway, hindi nalilimitahan ang Diyos. Amen po ba? Si Pastor Rakati ho ay nasa Zurich. At the same time, all 10 ngayong araw na ito kasama yung team. At ganun din, isama nyo sa prayer din po ang ating pong Great Awakening Church Milan. At patuloy po ito na lumalago. Amen? At glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. At isang patutuo, nagpo-provide na rin po doon po, we talk with Pastor Paul and RA, and then sabi nila, Pastor, kahit pa paano, napoprovide na nila yung sarili nilang rent.
Oh, di ba? Di ba? Kaya, tsaga-tsaga lang. Kaya yung mga ibinibigay ng mga mission offering, nag-i-start, siyempre, pero alam natin, marami pang bubuksan ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka doon. Kaya huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti. In proper time, ang Diyos naman po ang magbibigay sa atin po ng ani o harvest. The necessity of fresh anointing. Okay? Matindi ang pangangailangan ngayon. Matindi. Kailangan natin ho na kasi ang church sa panahon ngayon ay pinuposisyon ng Diyos na kung saan hindi na po ito yung maliliit na bagay. Of course, gusto sa kundi pang malakihan, yung may impact na talaga ang church ngayon. Amen? May impact na ang church, lalo ang church ng Panginoon na kagaya nito, at kailangan hanggang ang Diyos ay pinuposisyon, minomold, ipinihahanda ng Diyos ang church natin for greater things, kailangan po ng great or new anointing. Yung bagong pagsama ng Panginoon. Amen po ba? Hindi yung obsolete na. Sino dito nakapag-cellphone kayo ng 3210 nung araw? 5110. Di ba? Pero ngayon, tingnan nyo, anong latest ngayon sa Apple? Oh, yan. Di ba nag-upgrade? Pati nga taon, 2025 na, nag-upgrade. Dapat mag-upgrade din po tayo. May laki ang bahagi ng bawat individual o ang church sa pagbuhos ng fresh anointing. O yung sinasabi nating fresh fire. Bagong apoy ng Panginoon. Pero malaki ang bahagi natin kasama itong ating prayer and fasting. Amen po ba? Sabi niya po sa Isaiah 43:18-19. Yan, okay. At least na-edit na. Forget the former things. Basahin niyo po ng malakas. Gusto ko yung blast na bagay. I am making a way. Gumagawa siya ng daan sa disertong lugar at gagawa siya ng streams. Ano bang Tagalog ng streams? Batisan. Okay? In a wasteland. Sa lugar na kung saan hindi mo inaasahan, ang Diyos ay gagawa. Amen. Excited akong i-share itong fresh fire. I'm praying, Lord, even me as pastor, dapat mag-adjust din ako. Mag-adjust din tayo as a believer. Hindi natin babaguhin yung belief natin, hindi natin babaguhin yung vision natin, pero ikaw at least i-stretch mo ang iyong sarili to receive a fresh oil or fresh fire from God. Amen po ba? Halimbawa, mayroong maghahagis dito ng pagpapala. Yung katabi mo, ang daladala niya, timba. Yung katabi mong isa, drum yung daladala niya. Tapos ikaw, tansan ang dala mo. Tapos, nakataob pa. Sarado pa. Sa tingin mo, sino makakakuha ng marami? Iyan ang gusto kong ibig sabihin. Lawakan natin ang ating pag-iisip, buksan natin ang ating mga puso, mag-go extra mile po tayo. Kung nagpe-pray ka ng 30 minutes, gawin mong 35. Kung nagpe-pray ka ng 5 seconds, napapanahon din na meron tayong program na binabasa, babasahin ng Bible, cover to cover. Amen po ba? Hindi lang yung cover lang ng Biblia ang nakikita mo, yung cover niya sa harap at saka cover niya sa likod. Binabasa, inuunawa, sina-challenge natin ang ating sarili. Amen po ba? Sabi niya dito, sabi sa Isaiah, forget the former things. May mga bagay na kailangan mo, hindi niya sinabing, iwanan mo na, balikan mo na lang. Hindi, forget eh. Kalimutan mo na. Ang ibig sabihin ng anointing is the indwelling presence of the Holy Spirit in the life of a believer. Sino mga believer dito? Sino dito na iniwala ang banal na Espiritu na nanahan sa'yo? Kung bakit parang umatin ka, alam mo na iniwala ka ang banal na Espiritu na sa'yo, pero bakit parang pag umaating ka o nakikita ka, parang kang lantang gulay. Kasi ang bunga ng banal na Espiritu is love. Pagkasabi, love, joy, peace,
patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yun po yung bunga at iba pa yung gift of tongues, gift of healing, gift of wisdom, knowledge. Marami pang mga bagay na nasa sayo, nakapaloob sa buhay ng isang tao na Kristiyano na hindi pa nakikita, na hindi pa lumalabas. Kaya yung katabi mo, hindi pa tapos si Lord dyan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Lord sa akin. Kung may mga flaws, kung may mga hindi ka pa nakikita na dapat mong makita sa Kanya, hintayin mo. Ikaw naman na alam mo na mayroon pang dapat lumabas sa iyo na kabutihan ng gift and talent, good works, yung 9 fruit of the Holy Spirit, i-strengthen mo ito, i-stir up mo ito para lumabas ito at lalong tatamis ang buhay mo. Ano? Amen po ba? Sino dito yung nagkakape? Mahilig magkape. Nung naalis itong kape, itong nakalipas na araw, talaga namang sakit ng ulo. Ano? May nagpatotoo kanina, talaga daw nasusuka na sa sakit ng ulo. Di nakatiis. Inamoy-amoy lang yung kape. Amen. Pero kasama yon. Kasama yon. Ang ibig kong sabihin, kapag nagkape tayo, di ba nagkape ka? Talagang, tapos naaamoy mo yung espresso. Tapos pinatakam mo ng asukal. Tapos hinigop mo kaagad. Mapait pa din. Bakit? Hindi mo ni-stir up. Maraming mga gifted, talented, mababait, tapat sa Panginoon, full of strength, maganda ang kalooban sa Diyos, kaya lang nakatago. Kaya sabihin mo sa katabi mo, it's time na magwala ka kay Lord. Wala akong enough na word na sabihin. It's time na buksan mo ang iyong sarili, Lord. Ano pa ba yung in-impact mo sa akin? Ano yung dinownload mo sa aking buhay? Dapat ma-display. Amen. Dapat makita. At ito, sasamahan tayo. Sabi niya, it enables the believer to understand, apply, and administer spiritual truth. Sabi po itong meaning nito, kinuha ko kay Mr. Google. Okay? Simply put, sabi niya, the presence of the anointing enables believers to have a spiritual connection. So makikita mo, kapag pagbaba ng Diyos sa buhay ng tao, makikita mo ang isang taong may pahid, may anointing, may pagsama ang Diyos, mayroon pong impact pag nagsalita. Hindi nakukuha sa sigaw, hindi nakukuha sa tumbling-tumbling o sa gift and talent, kundi nakukuha sa banal na espiritu. Dahil sabi ng Diyos, not by might nor by power, but by His Spirit alone. Ang ating church na kinabibilangan itong group na ito, itong ating church na kinabibilangan, wala naman pong mga professional na manunugtog, wala na pong magaling, siya lang ang magaling. Amen? Marami tayong pinagdaan ng pagsubok, pero nakita natin ang church, dahil nandun ang presence, nandun ang anointing, humuhulagpos lang bang po tayo? Grabe, humuhulagpos. Kasi nung araw, kapag ikaw ay isang pastol ng tupa, kailangan mong pahiran ng oil, yung mata, yung tainga, yung bibig, ang buong katawan ng yung tupa. Lalong-lalo na pag maliliit pa sila. Saka pakakawalan sa mga damuhan. Bakit to? Kasi nga, madaling pasukan ng mga mikrobyo, ng mga insects, ang mata ng tupa, ang tainga. Kaya kapag may oil, hindi basta-basta makakapunta ang lamok, ang uod, o anumang mga bagay sa tainga niya dahil may oil. Amen? Hahawakan man siya, dudulas siya, hindi sa basta makakapitan. Ganon din ho ang Kristiyano. Kapag may pahid, may pagsamang banal na espiritu, lahat ng nakikita ng mata mo, nafi-filter. May bubulagta sa laptop mo, i-off mo kaagad. Kasi ayaw mong pumasok yung virus sa buhay mo. May narinig kang chismis, wala. Dahil may anointing. May conviction ka. Sasabihin mo, sister,
Huwag mo namang ikwento yung buhay niya. Magkaaway lang kayo ngayon. Ngayon, binubulat-lat mo naman na ang buhay niya. Totoo naman! Di ba? Nagkakaroon ka ng sensitibong connection sa banal na espiritu. Amen po ba? Tapos sabi niya dito, it enables the believer to understand. Yung taong hindi mo naunawaan, yung taong kinaiinisan mo, yung tao sa paligid mo, o yung nangyayari sa paligid mo, even sarili mo, nung napagbaba ng Espiritu Santo sa buhay mo, tignan mo, nauunawaan mo. In fact, di mo lang nauunawaan yung taong naiinis sa'yo, naawa ka pa. Amen? Ay, kaya pala ganun yung ka-boardmate ko. Ay, nakakaawa. Kasi nga, pinaunawa ng Diyos sa'yo. Yan yung klase ng Kristiyano, ng church na hinahanap ng Diyos sa panahon natin ngayon. Yan yung fresh oil. Yan yung pagsama ng Diyos sa atin na may stir up, ma-display. Saan? Sa harapan ng tao at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag nagpabango ka, para kanino yung pabango mo? Para sa'yo? Para sa iba-iba. Sa iba, di ba? Para maamoy ka. Di ba? Yes, nagpabango ka, hindi lang para mabango ka, para maamoy ng iba na mabango ka. Amuyin mo nga yung katabi mo. Sabi nung isa, pastor, amoy albatros. Efficacent naman tong isa, pastor, efficacent. Amen. Mayroong impact na aamoy, nararamdaman, nafe-feel, nakikita, hindi lamang spiritual, even literal, nakikita. Kaya yung kinakanta natin, bless ka na, kitang-kita ko. Oh. Amen? Number 1, let go of the past. Para bumagsak yung matinding pagnanasa natin, desperation natin, ng pagbagsak ng anointing ng Diyos, kailangan mong i-let go yung mga nakalipas mo. Hindi po pwedeng ang paglalagyan, sabi ni Jesus, hindi po pwedeng ang new wine ay ilalagay mo sa old wine skin. Magbe-burst out ito sa sabog, hindi kakayanin. Ang ibig sabihin, kapag bumaba ang anointing ng Lord, dapat handa ka. Handa ka, kasama sa paghahanda, na i-let go na yung mga nakalipas. 2025 na. Amen po ba? Bitawan mo na yung dapat mong bitawan. You will never be able to enter into your tomorrow as long as you are standing in your yesterday. Paano mo maharap ang bukas kung lagi ka namang sana noon pa. Kasi si tatay ko, kung hindi sana ganun yung parents ko. Kapatid, matagal nang kinain ng lupang parents mo. I mean, hindi naman lahat. Ibig sabihin, matagal. Huwag mong isisi sa iba ang mga pagkakataon na pwede mo namang baguhin sa ngayon. Kung hindi ko sana siya nakilala, sana hindi nagkawindang-windang. Kapatid, sabi ng Biblia, yung binasa natin, may bago akong bagay na ginagawa sa'yo, pero sinasabi ng Lord, lagi kang nakatuon sa ex mo. Sa ex-life mo. Hindi wife. Lagi kang nakatingin. Amen. Ang dami ng bagong bagay. Tignan mo yung katabi mo, bagong damit niya. Bagong ayos yung kilay niya, bago yung damit niya, bago yung bag niya. Ang dami ng bagong ginawa ng Lord. May bago ka ng pag-uugali. Dati nagmumura ka, ngayon hindi na. Dati nakasimangot ka, ngayon nakangiti ka na. Ang dami ng bago na ginagawa ng Diyos. Dati 3 lang ang kakilala mo dito sa Geneva, ngayon kilala mo na lahat. Dito ka nakahanap ng best friend mo. Dati ang best friend mo nasa labas. Ngayon, may BFF ka na dito. Mayroon kang life group pa dito. Nakakatuwa dati, maghahanap ka ng kakainan mo. Dito, ating ka lang ng life group, kakain ka na. Hindi ba bago yon? Palakpakan natin ang Panginoon. Marami kasing ayaw harapin ang bukas, ayaw harapin ang katotohanan dahil noong kahapon pa. Even Apostle Paul refused to allow the past and the things that had already happened to him to
to keep him from pursuing God's now and God's future. Kahit si Apostol Pablo, dahil kahit ang dami niyang tagumpay sa buhay, pero you know what? Hindi niya inalintana yon. Yes, marami siyang tagumpay, pero marami pang gustong gawin. Alam mo, kapag nag-graduate ka nakakuha ka ng certificate mo ng A2, A1, A2, o kaya nag-graduate ka sa mga estudyante, nag-graduate ka ng university, nag-master ka, mayroon kang ganito, ganyan, siyempre magse-celebrate tayo, right? Pero hindi pa yun ang tagumpay. Eh, nakakita ba na nag-graduate? Oh, nag-graduate ako! Tapos hindi na nagtrabaho. Hindi kurso ang kinuha mo doon, allowance lang ang kinuha mo. Diba? Yes, isi-celebrate natin, nagtapos ka ng ganito, may tagumpay ka, pero kapag susumay mo, kapag nag-graduate ka ng university, magmamaster ka. Pag nag-master ka, nakuha mo lahat, magtatrabaho ka. Kapag nakapagtrabaho ka, nakapundar ka na ng gusto mong gawin, meron pa. Kaya lang tayo minsan, ang mga Kristiyano, siguro wala dito, sa Luzon lang yun. Ganito, okay na yung part-time kong yan. At least may pambayad ng insurance. Para nagtatrabaho ka lang para sa insurance. Pwede pa naman mag-improve. Pwede pa naman i-adjust mo pa ang mga bagay-bagay dahil buhay ka pa. Amen po ba? Sabi ni Paul, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, sabi niya, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize to which God has called me heavenward in Christ Jesus. Sabi ni Paul, hindi ko alintana. Yes, may tagumpay. Yes, may failure. Pero nagpupurso po ako sa kinabukasan. Alam ko marami pang naka-install. Alam ko marami pang gagawin si Lord. Amen. Alam ko hindi pa ito. Kulang pa, mapupuno pa ito. Amen. Alam ko hindi lang kayo magnanay, mag-asawa, magkaibigan, magkatabi. Marami pang mga kaluluwa, mga tao na dadalahin ng Lord dito. Alam ko ang bawat life group, hindi pa yan. Amen. Makinig kayo, hindi pa yan ang highlights ng buhay mo. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Pastor, nagkamali ako kasi ganito. Kapatid, buhay ka pa, ayusin mo. Para matanggap mo ang bagong pagsama ng Diyos. Sabi dito sa C, what happened to us can either serve or springboard, either serve as a springboard or an anchor. Sabi niya dito, sabi ko dito, using past success or notable achievements as a springboard for future growth, as for more empowering than letting it become an anchor to the past. Kasi minsan, okay na ako. Kayo na lang yan. May revival na. Ay, galing na ako dyan. May prayer everyday. Galing na ako dyan. Kapatid, kung kaya pa. May everyday prayer. Kapatid, kung kaya pa. Nagbigay na ako ng offering ko. Nagbigay ako ng mission ko. Kung mayroon ka pang blessing na siksik-liglig umaapaw. Yung umaapaw, hindi sa'yo yun. Umaapaw nga. Ganito ibig sabihin niya, kapag nirigaluhan ka ng large at medium ka, hindi sa'yo yun. Manap ka ng kasize nun, ganun. Huwag kang magpalaki para maging large ka. Ibigay mo sa iba. O, sabi mo sa katabi mo, nakita mo yon, narinig mo yon. Ganun yun, yun yung pagpapalang umaapaw. Amen po ba? Pastor, ang mahal-mahal nito isinuot mo nga. Medium ka, niregulo ka ng small na blouse. Isinuot mo, pinilit mo. Kasi may tatak. Ang mahal. Kahit may tatak, tignan nga natin pagdating mo dito. Anong tsura kaya? Ibig sabihin, may mga bagay yes, wag mong kalilimutan yung mga nakalipas mo. Gamitin mo yan na mag-encourage a springboard para mag-jump ka muli. Kagaya sa pag-aaral.
Yes, nakatapos na ako ng university. Okay, gagamitin ko ito para mag-apply ng trabaho. Di ba? Ginagamit mo yun para to higher level, mag-level up ka. Umatin ako ng Sunday. Yes, nakakaranas ako sa Panginoon. Nakakaranas ba kayo sa Lord pag Sunday? Nai-encourage ba kayo? Eh bakit kayo hindi minsan na atin ng weekdays? Eh pastor, hanggang Sunday lang. Pag weekdays kasi nagpaparanas si Lord sa akin, sige ka. Amen. Number 2, God has a new things in mind. The things that you thought would never happen are about to be. And the things that you thought would always be are about to cease. Itong new anointing, according sa ating text, yung mga bagay na akala mo hindi matapos-tapos, matatapos na. Yung mga bagay na akala mo hindi mangyayari, mangyayari. Narinig ko yung testimony kanina. Yun nandun, Pastor, sabi ni Ate Ruth, gagamitin ko ito. Praise the Lord. Nabayaran na po lahat ng mga bagay-bagay. Natapos, nagkasakit kami pero gumaling. Natapos po, nabayaran. Tulungan mo yung katabi mo, may na lang. Sabihin mo sa kanya, matatapos din yung loan mo. Pastor, ang haba nung hinulugan ko. Tignan mo, patapos ka na. Amen. Dati yung hirap mong isuko, pag-uugali, tignan mo, ikaw mismo maamoy sa iyong sarili, bumait ka. Yung akala mong hindi ka, di ka ba naamoy sa sarili mo, ngayon nandito ka? Dati nasa tong-itang ka? Dati nandun ka, ngayon, nasa lugar ka ngayon, na sumasamba ka sa Panginoon. Ako nga, namamangha ako sa sarili ko, hindi dahil sa kundi magaling si Lord. Sabi ko, Lord, akala ko nung araw, doon lang ako sa barangay, Umingan, Pangasinan na magpapastor. Akala ko doon lang, ang isuro ak lang Ilocano, nagsak nagkaskasaba. Ilocano lang alam ko na mag-preach. Madidayo ti Abo, tayo aglagto-lagto tayo. Aglagto-lagto. Ibigin, lundag-lundag. Manaalala ko yung there's ada pigsa pa nakabalin. Sabi ng kanta ng mga pumupunta sa amin, pigsa daw eh. Pero gusto, iti dayaw, ti apong. Pero alam mo, akala ko doon na lang ako. Parang ikaw, akala mo sa Middle East ka lang, di ba? Dati, trabaho mo sa Middle East, $500. Oh, satisfy ka na, $1,000. Ngayon, yung 500, part-time mo lang. Di ba nagtanong ka minsan, kailan kaya matatapos itong paghihirap na ito? Tignan mo, kahit papaano hindi ka na umuutang ng bigas. Ngayon, hindi ka na nga kumakain ng bigas dahil fasting. Ang bigas mo na nga kinakain, shirataki ba yun? Di ba? Dati kapag tanghali, angkal, mutang ka bigas yaw. Naranasan namin yun. Nangangapit bahay. Ngayon, kahit papaano, namimigay na ng bigas. Naunawaan niyo ba ibig sabihin? Yung hindi mo, Lord, hindi ko maisip kung bakit mo ako dinala dito. Dati ako yung taong gusgusin, ako yung taong ganito, pero tignan mo, blessed na blessed ka. Ganyan ang pagsama ng Diyos sa isang Kristiyan. Ganyan ang church. Naalala ko ang church natin, nag-start doon sa Piyone. No, yung malaking Biblia. Diba? Na kapag talagang, tapos lumipat tayo dito sa kabila. Tapos lumipat tayo dito. Nung nandiyan tayo sa kabila, hindi na tayo kasya, sagdanan ako po yung iba. Subukan mong ilagay ngayon itong bilang natin doon. Na, parang pasahirong jeep na. Upong dos. Bakit ko sinasabi ito? Pero hindi pa ito. Marami pang dadalhin si Lord. Sabi ko, Lord, sige Lord. Sabi ko, dalhin mo, Panginoon. Dalhin mo yung mga taong pangako mo na dadalhin mo. Let's get it on, God. Sabi ko, minsan, nagpipray ako ng gano'n eh. Kaya lang, minsan, pray, more souls. Ang dadalhin naman ng Diyos sa church. Hindi naman mababait sing bait ninyo eh.
Dumating naman sa church yung iba. Di ba? Nandiyan pa, nagtatampo-tampo pa. Di ba? Dadating sa Bible study mo, amoy chiko pa. Minsan gugulatin mo, ginulat mo, nagmumura pa. Normal, bago eh. Ngayon, handa ba tayo? Kapag pinuno ng Lord ng mga kabataan dito, halimbawa katabi mo Hana, katabi nyo dito, iba ang kulay ng buhok. May hikaw. Lalabasin mo ba? Siguro. Oo, tsaka tingin kayo lahat sa kanya. Amen. More souls to come. Pamipamilya. Nagpray tayo, pamipamilya. Lord, pamipamilya, dalhin mo dito, Panginoon. O may mga pamipamilya, may mga young couples. Yung iba nag-asawahan. Ngayon nag-asawa, siyempre magkakaanak. Isang dadalhin yung anak. Siyempre dito sa loob ng church kasi baby pa. Mag-iingay-ingay. Bunga yun. Gumagano. Okay lang yun. Prayer natin yun eh. Bakit mo aawatin? Eh kung si Sister Beng ang mag-iingay, gumagano ko, dapat awatin ko. Amen po ba? Kapag may umatin ng church na bago sa church, sa life group, parang galing ka rin doon. Iba ang motibo mo nung una. Eh, pupunta ko doon, baka maraming bumili sa paninda ko. Yun ang una. Atin ka pa ng praise and worship na dito, You are God. Yung worship leader naman, nai-intimidate na sa'yo kasi nakaganong lagi. Pero sa loob-loob mo, sumisigaw ka ng papuri, pasasalamat. Ngayon, wala pang palakpak, pumapalakpak ka na. Bakit? May bagong nangyayari. Amen! Woo! Sabi niya dito, change is coming. It isn't in political promise, change. Ito, ang pagbabago ay may mangyayari. Hindi ibig sabihin yung pagbabago ng pagiging presidente. Pangako ng mga politician. It is God promised change and He is not a man that He should lie. Ang Diyos na nagbigay ng pangako na may pagbabago. Sabihin mo sa katabi mo, iba ka na talaga. Ako po, I think mga 16 years old, 17 years old, noong siyempre pinagtitiwalaan kami doon sa baryo namin, di pa ganun yung church noon, talagang ano pa. Sabi nung pastor doon, Brad, ikaw ang mag-exhort ng ng offering. Sabi ko naman, wala mo naman ako alam-alam. Pa-English pa ko kunwari. Mag-offering tayo ha. Hindi to hindi to compulsory pero mandatory ha. Akala ko tama lang yun. Okay lang ho, mandatory to. Mula sa yung kakalubloban, basta mandatory lang po ito. Akala ko mandatory yung pagkukusa, yung pala hindi. English kasi yun eh. Compulsory mandatory. Parang walang choice yung tao, Amen? Yung curse, babasahin ko yung Biblia na curse. I curse you. In Jesus' name, I curse you. Yung shoot. Sa umpisa yun. Amen. Natututo. Amen. Kayo nga, pag kumakanta tayo ng praise, matimingan eh. Sabi niya sa Romans, sabi po sa Romans 4:17, at is written, I have made you a father of many nations. He is our Father, and in the sight of God, in whom He believed. The God who gives life to the dead and calls into being things that were not. Sabi niya, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama. Ito ay salita ho ng Diyos kay Abraham, ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harap ng Diyos sa kanyang sinampalatayanan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nililikha. Ganyan ang Diyos natin. Yung mga bagay na hindi mo maisip po pwedeng gumawa ng himala. Ganyan ang kaisipan ng Diyos. Kaya kapatid, manatili ka lang.
Yan ang pray ko, Lord, surpresahin mo kami. Ikaw ang Diyos na maraming plano sa amin. May mga plano kami, mga nilalatag kaming mga plano, pero suddenly, Panginoon, bigla kang nagpaparanas na wala sa program, wala sa plano, dahil ikaw ang nagbibigay ng fresh oil, bagong karanasan sa Panginoon. Amen. Sino mag-aakala na mabubuo ang pamilya mo dito? Dati, nag-abroad ka lang para padalahan sila. Yung pala, para dalhin mo sila dito. Sino mag-aakala ng ganon? Amen po ba? Ito pa. O, basahin po ninyo ito. Ng malakas. Hindi po yan. Yan, basahin nyo lahat. 1, 2, 3, go! Learn from the past but don't dwell on it. Iba kasi yung nagdo-dwell ka na. Iba. Yung mga kinakausap mo dati, ganito. Pero maganda naman yung magpatotoo ka na nakaranasan mo nung na-born again ka. Pero 30 years ka na kay Lord. Yung pa rin ang patotoo mo. May bago naman, di ba? May bago naman, di ba? May bago ka na dati, ganito. Alam ko, araw-araw may bagong ginagawa ang Diyos sa atin. Huwag tayo mag-dwell. Pas, gamitin natin yung mga nakalipas nating magaganda para lalong magplano, para lalong mag-jump, mag-elevate. Tapos sabi niyo dito, use your experience for perspective and to appreciate your growth. Amen? Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan natin ang ating sarili. May paglago na nangyayari sa'yo. Yung iba nga, kahit simple na magpapatotoo, sabi niya, Pastor, sa totoo lang, dito lang ako sa church, nakahawak ng Biblia. Dito ko natutunan kung paano yung chapter, paano yung verse. Di ba? Pero ngayon, sanay ka na. Di ba? Sinong ganon? Na dito kayo natuto. Nakahawak kayo ng Biblia. Di ba? Akala mo yung Biblia, babasa mo, pag sinabi ng nagtuturo, chapter, di mo alam kung ano yung chapter, di mo alam kung saan yung John, saan yung Genesis, saan yung Exodus, pero ngayon natuto. Yung mga simpleng patutuo na gano'n sa beginning ng yung pag-umpisa sa kay Lord, nakakatuwa. Yung mga salita na binubulay-bulay mo, pinapahalagahan mo, ngayon nangyayari na sa'yo. Praise God. Lumalago tayo. Sa pag-uugali, lumalago tayo. Yes, may mga pagkapalpakan pa, pero mag-focus tayo minsan. Ang laki na ng pagbabago. Amen? May kaibigan ba ako dito? Dati, kapag umating ka ng church, nag-uumpisa pa lamang inaantok ka, ngayon gising ka hanggang ngayon. Harinawa. Number 3, open your eyes. Tama-tama. Pakilakasan, 1, 2, 3, go. Yun. Buksan daw natin ang ating mga mata spiritually. Okay? God has not forgotten the vision that had give to us. His plan is still to bring the fulfillment of that vision. Ang pangako ng Diyos na kanyang sinulat na pinangahawakan mo, yan pa rin yun. Okay? Mangyayari at mangyayari. Sabihin natin, mangyayari. 1, 2, 3, go. Yan. Yung iba, mangyan-ari. Mangyayari. Sabi ko, Lord, to make a major spiritual impact, binubulay ko ulit yung vision ng ating church. Sabi ko, major spiritual impact. Ibig sabihin, may dating talaga, may impact. Di negatibong tingnan nyo, either negative or positive ang mangyayari sa'yo, may respond ka. Amen? May respond ka. Halimbawa, nagkaroon ka ng bagong problema. Di ba? Bagong matinding problema. May tugon ka, di ba? Oh, Lord! Di ba? Tapos nagkaroon ka naman ng bagong pagpapala, matinding pagpapala. May respond ka din. Di ba? May tugon ka. Mayroon kang pagtugon. Either negative or positive, mayroon kang pagtugon. Mas lalo na ngayon, may ginagawa ang Diyos sa atin.
Buksan po natin malinaw ang ating mga. Yeah? God is looking to remove the blinders that keep us from seeing or continuing His plan. Inaalis ng Diyos yung mga bagay na bumubulag sa atin, mga bagay ho na hindi mo nakikita, mga bagay na umahadlang sa atin. Kapag bumaba ang fresh anointing, yung mga bagay na nandyan sa paligid mo, lalong ma-appreciate mo. Diba noong una tayong pumunta dito ho sa Switzerland, ang ganda ng mountain, wow! Wow, di ba? Pero ngayon matagal ka na. Mountain. Uy, may snow! Hindi ka pa nga nagtitisyan, gumaganong-ganong ka sa snow. Ngayon walang snow, hinahanap mo ang snow. Gusto ng Diyos na manumbalik yung mga bagay. Makita natin yung mga bagay na nandyan na. Tingnan nyo itong mga susunod na points natin. Everything is for an appointed time. Habakuk chapter 2:2-4. May panapanahon lang yan. Dati wala kang pera, ngayon meron na. Amen? Dati wala kang asawa, ngayon meron na. Dati, pangit pa ugali natin, ngayon bumabait ka. Dati, ganito tayo. Pero may appointed time. May panahon. Hello? Dati, ang church, dati tampuriring ka. Hindi ka lang napansin doon sa life group. Ay, ayoko na sa life group na to. Lilipat ako sa kabila. Lilipat ka sa kabila. Ano sa kabila? Okay lang, normal yun. Amen? Normal yun. Pero alis na ako sa church. Alis ka. Pero tignan mo, sabi ng Lord, bumalik ka rin. Bakit yung sinasabi yan? Ganyan ako, nung araw. Nag-backslide ako, ayaw ko na matin. Pero nung nasa labas na ako, kahit anong pinagagawa ko doon, may hinahanap ang puso. May hinahanap. Kaya may isang tao lang na simple ang kanyang pagsabi sa akin, manumbalik ako sa Lord, nanumbalik ako. Amen. Kahit parang tayo din. Kahit alam tayo, kahit nasa Swiss passport ka na, bumabalik ka pa rin sa Pilipinas. Di may kakaila, Pinoy ka. O sabihin sa akin, ay Swiss ako ha, kulay pa lang, kahit pag-passport ka pa ng ilan, kulay pa lang, Pinoy ka. Amen po ba? Sabi niya, God is looking to uncover and re-expose the wells that the enemy has covered over. Dito po sa story na ito, mayroong mga balon na binuksan ni Abraham pero tinabunan ng mga kalaban, ng enemy. Na to the point na hindi na napapakinabangan, dinumihan. Pero ng Panginoon na Isaac, binuksan niya ulit ito. Amen? May mga bagay na well sa buhay mo na tinabunan ng enemy, nakala mo hindi na mapapakinabangan, pero ang Diyos dahil bababa ang kanyang anointing, makikita mo ito, mahuhukay, mababalon ulit, at yung mga bagay na nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos. Not just to encourage you, yan ang nangyayari ngayon. Yung buhay na malungkot, pinasaya ka ng Diyos. Yung kasiyahan mo ngayon, hindi mo na kailangan ng alcohol, hindi mo na kailangan ng drugs, hindi mo na kailangan kung ano-ano pa. Masaya ka, natural, walang halong chemical. Mula sa Panginoon. Amen! Masaya ba kayo sa buhay Kristiyano ninyo? Kasi minsan ang mga tao, ay pupunta ko doon para masaya. Kapatid, paano kung wala sila? Pero dito, makikita natin na may mga bagay na nasa paligid mo lang na po pwedeng maranasan mo ang kasiyahan, satisfaction. Hindi mo na kailangan ng iba, pero kailangan mo ang pagbaba ng banal na Espiritu Santo. God is looking to uncover, sabi niya sa Genesis 21:19, then God opened her eyes, and she saw a well of water. So she went and filled the skin with water and gave to the boy a drink. Ito po si Hagar. Na kung saan anak niya si Ismael. Nung pinalaya si Hagar at saka si Ismael, inalis po sa pamilya ni Abraham. Actually si Ismael, according sa ito yung mga galing sa mga sa Muslim. Dito sila nagmula kay Ismael.
Kaya may pangako rin na pinarami din sila. Ano? Kaya lang, nung nasa disyerto na sila, yung baby na si Ismael, inilagay ngayon sa puno na maliit dahil mamamatay na, wala nang inumin. Si Hagar lumayo na lang dahil ayaw niyang marinig yung kanyang anak na umiiyak. Ayaw niyang makita sa kanyang naked eye na mamamatay ang kanyang anak sa paghihirap. Di ba ganyan minsan ng mga parents, minsan ina-unfriend mo na yung anak mo, apo mo, pinsan mo dahil di mo ma-attain ang kanyang pinagagawa sa Facebook. Agree. Hindi dahil sa ayaw mo siya, dahil hindi mo ma-attain, mas maganda na hindi ko na makita. Pero you know what? Ang Diyos nagbigay ng solusyon. Yung bata, narinig ng Diyos yung iyak niya. Hindi yung iyak ni Hagar, iyak ng bata. Alam niyo yung mga kamag-anak natin na may mga bagay na may iyak din yan sa puso. Na kapag yan umihingi sa Lord, sasagutin ng Diyos. Ngayon, narinig ng Diyos yung iyak ng bata. Ang nangyari naman, sabi niya dito, sa verse 19, then God opened her eyes. Ibig sabihin, nandun lamang yung well. Nandun lamang yung fresh water, nandun lamang yung oil, nandun lamang yung pangkailangan nila. Hindi lang niya nakita dahil balot siya ng kalungkutan. Kapatid, nandito lang ang Diyos. Nandito lang ang church. Huwag ka nang humanap ng iba. Nandito lang ang pagkaranas ng banal na espiritu. Anong ginawa ni Hagar? Kumuha siya ng tubig, pinainom niya sa bata at nabuhay sila. Maganda magpadala ng pera sa mga kamag-anak, pero you know what? They need living water para mabuhay sila. They need. Amen po ba? Kailangan po natin sa panahon natin yung thank you, Brad. Then God opened her eyes and saw a well of water. So she went and filled. Kailangan natin tayo mismo. Kapag tayo mismo nabuksan ang ating mga mata, mayroon kang maibibigay sa iyong kapwa. So, kaya habang nandito ka sa Switzerland, habang nakikinig ka, habang malaya ka na umattend sa mga ganitong gawain, buksan mo ang iyong puso. Pagpapuno ka. Imbakan mo ang iyong sarili ng mga mabubuting bagay ng salita ng Diyos. Maging desperate ka sa Panginoon. Para pag dumating ang pangangailangan, nagkakaproblema ang anak mo at saka manugang mo, then yung time na mamamagitan ka at isosolve mo sila. Para pagdating yung time, yung mga taong umiiyak, nakagaya ni Hagar, ni Ismael, ikaw ang maging daluyan ng kagalakan ng buhay ng iba. For the glory of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Actually, inuumpisa na ng Diyos sa iyo ngayon. Sabi niya rin, sinulat ko rin dito, reinvention rather than repetition. Nandyan na yun eh. Nandyan na yun eh. May blessing ka na, may favor ka na, may church na tayo dito, may life group na tayo dito, inaalagaan naman namin kayo, binibigay namin yung the best namin sa iyo, sa bawat isa sa atin, may pre-encounter, hindi naman tayo lumalayo sa salita ng Diyos, ba't ka pa hahanap ng iba? Sabihin mo sa katabi mo, nandito naman ako. Pastor, maraming ayaw sa akin sa church. Sino nagsabi sa iyo? Baka dalawa lang. Ilan tayo dito? Pastor, kapatid, ito yung time na ano natin ang ating sarili. Ayusin naman natin ang ating sarili. Number 4, tumayo po tayo lahat. See the good in the midst of bad. See the good in the midst of bad. God desires for His people to experience His blessing in favor even when times that don't seem good. Minsan, Pastor, gusto ko paniwalaan ng sinasabi mo eh. Pero pag tinitignan ko ang sitwasyon ng family ko, ng health ko, pero parang hindi nangyayari. I pray na ayusin ng Diyos ang ating kaisipan. Na kahit negative ang nangyayari, bad ang nangyayari sa atin, makikita pa rin natin ang kabutihan ng Diyos.
Amen? Ang Diyos ay siya pa rin. Siya pa rin ang God is and will always be water for the dry and thirsty. Food for the hungry. Freshness to the stale in heart. Hope for the hopeless. Sight for the blind. Courage for the fearful. Strength for the weary. Everything that we could ever need, siya pa rin po ang lahat ng source. Siya pa rin po ang pupwedeng mag-ayos ng relasyon yung magkaibigan, ng yung mag-asawa. Siya pa rin po yung Diyos na pupwedeng mag-ayos sa buhay mo, mag-repair ng mga sirang buhay na kagagawa ng iba, kagagawa ng ating mga maling desisyon. Siya pa rin yung Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Huwag tayong tatalikod sa Panginoon. Kung, pastor, yung iba, ang layo na nang narating pero ako hindi, kapatid. May appointed time. So what? Tingnan mo ang sarili na, tingnan natin ang ating sarili. Ang dami nang ginagawa si Lord. Kaya nga sabi niya, do you perceive it? Sabi ng Lord. Sino man dito na sa tingin mo parang negative ang nangyayari sa iyo, I pray na encourage ka ni Lord. I pray na makita mo na siya pa rin ang source ng buhay. Pastor, durug-durug na, siya pa rin ang Diyos na pwedeng magbuo sa iyo. Inaayawan ako ng iba, ang Diyos siya pa rin ang Diyos na tumatanggap sa iyo. Unfair yung iba, siya pa rin yung Diyos na hindi unfair. Siya pa rin yung Diyos hanggang ngayon na tumutupad ng kanyang pangako. Sabi kaya nga sinabi niya, gumagawa pa rin ako ng bagong bagay. Church, may ginagawa ang Diyos sa family mo, sa church, sa kalooban mo, sa personal mo. Sana mapansin mo ito. Ma-recognize mo ito na, Lord, lahat ng mga ito, hindi mo ako dinala ng 2025 na wala kang bagong bagay na gagawin sa akin. Ang panahon, ang oras, iba ng taon lumilipas ay hindi mo na kayang ibalik. Hindi ka gaya ng pera na kapag winidraw mo, nawala, pwede mong lagyan ulit. Pero ang panahon lumilipas. Ayaw natin na lumipas ang mga panahon na na-miss mo ang isang bagay. And I pray ngayong hapon na ito, na challenge tayo at nakita natin na, Lord, we really need your anointing. Fresh anointing. Marahil nandyan lang yan. Yung well na binasa natin, nung story ni Hagar at Ismael, either yung well na yan, family mo. Nandyan lang yan sila. Church, life group, nandyan lang. Hindi mo lang kasi nakikita dahil nakafocus ka sa kanilang mga kahinaan. Nakafocus ka sa kanilang mga failure. Pero sa totoo lang, ang daming tao sa paligid mo na ginagamit ng Diyos para ma-fulfill lang ang pangako niya sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, God. So worship Him. Through it all. You are Forever in my life, you see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, the hymn of love for your faithfulness to me. Come on, sing this song. I carry the everlasting arms. You never let me go. Through it all, you are forever in
my life. You are forever. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, papalit-palit ang panahon, pero ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Hanggang ngayon, gumagawa ka ng bagong bagay sa amin. Hanggang ngayon, inaabot mo kami, nire-restore, minamahal. Your righteousness and Woo! I look to you. Come on, sing that song with boldness. Panginoon, 2025 na. Hinaharap namin ito, Panginoon, ay punong na excitement. Oh! For your faithfulness to me. I'll carry it in everlasting arms. You'll never let me go. Through it I'll sing to you, Lord, a hymn of love. For your faithfulness Louder, as loud as you can. to me. Oh, hallelujah! I carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Ngayon, aawit tayo ng hallelujah. Sa kabila ng nakikita nating bad sa paningin natin, makita pa rin natin yung good ng Diyos mabuti. Lahat ng mga bagay yan na nakikita mo, akala mo hindi matatapos, akala mo hindi ka nagagaling, akala mo hindi mo mababayaran, akala mo hindi maayos ang buhay mo, aayusin ng Diyos nila. Mananatili ka lang sa Kanya. Oh, hallelujah. Come on, let's sing the bridge of this song. And I want you to sing this song at the top of your voice. Lord, matapangin mo ang iyong mga anak. Hallelujah! Hallelujah! Oh! Yes! Yes! And hallelujah. Oh God. Yes. Yes. All together. Lord, we praise you. Lord, we bless your name. Lord, we exalt your name. You are a powerful God. Release your anointing. Release the power of your presence. The fresh fire. New hope. We receive it, Lord. Hallelujah. I sing to you, Lord, a hymn of love. For your faithfulness to me, I carry in everlasting arms. You'll never let me go to it all. You'll never let me go. Come on, grab a partner right now. Find a partner and pray to one another.
Di mo alam ang katatayuan, kalalagayan niya. Pray na malalampasan niya ang kanyang pinagdaraanan. I-pray, pag ipanalangin mo na dumaloy ang anointing ng Diyos, ang fresh fire. Come on, pray for that person. Lord, it seems, hindi ko pa nakikita, but God, ipakita mo sa akin. Yes, oh God. Oh, ipaalala mo sa prayer partner ko, Panginoon, since the beginning, you are the God, you're the beginning. Ikaw ang nag-ingat sa akin, Panginoon. Hindi ako susuko. Hindi ako tatalikod sa iyo. Hihintayin ko yung new things, oh God, na gagawin mo bagong pagsama mo, Panginoon. Ayaw kong mamiss ang mga bagay-bagay na kailangan para sa akin, para sa amin. Release your presence, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Siya pa rin ang Diyos na humahawak ng buhay ng bawat isa. Nung panahon ng COVID, akala marami mawawala. Sabi ko, Lord, minsan nagpray ako, Lord, walang mawawala na membro ng church. Wala nga. Naghingalo lang. Pero dapat sana, sabi ko, Lord, dapat isinama na rin ang family. Pati ang kanilang pamilya. Pero anyway, ang Diyos, binuhay tayo ngayon para magpuri pumalakpak sa Kanya. Come on, let's sing the praise of before you are God. Oh, hallelujah! Here I am. Here I am, I've come to thank you. Here I am. To see your face, Amen. to bring to you an offering. I have to ask myself one thing: how can I do anything but praise? And I praise. Come on, declare. Hallelujah. You, you are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Here I am. Here I am, I've come to thank you. Salamat, Panginoon. Here I am, the life you changed. Sino rin binago ng Diyos? Sumigaw ng Because hallelujah! you gave your life for me, you crucified your son for me. Now how can I do anything but praise? I pray! I praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life Habang to inaawit natin ito, praise you. kamayan mo at i-declare mo sa bawat kakamayan mo, sabi mo sa kanya, kapatid, kaya mo yan, mapagtatagumpayan mo yan. Say that word. Kaya mo yan, mapagtatagumpayan mo yan. You are God, you are Lord, you are King. Come on, say it. Kaya mo yan. You are King. You are not a loser. You are not a failure. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to last praise time. you. You are God. You are Lord. Yes, You God. are all I'm living
King of everything. I want my life to praise you. Want my life to praise you. Sabay-sabay. I want my life to praise you. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! We receive your anointing today, O God. Oh! Amen. Amen. Praise God. Please be seated po. Amen. Praise the Lord. Salamat ho sa presence ng Diyos. I pray na na-challenge po na tayo, nagkaroon tayo ng pananampalataya, itong fresh fire, we really need fresh oil, fresh anointing. Ayaw natin na lumipas ang panahon para mamiss natin ang mga bagay-bagay. Amen? So dadako po tayo sa ating tithes and offering. Salamat po sa inyong katapatan sa pagbibigay sa Panginoon. Lahat po ng mga binibigay nyo yan, any amount yan, sa inyong tithes, inyong offering, ay mabangong samyo yan sa Diyos. Ano? Hawakan ninyo ang inyong tithes, ang inyong offering. Mamaya naman po yung mission, ipanalangin po natin. Panginoon, ang aming tithes and offering ay binabalik lang namin sa iyo ang mga bagay na binigay mo. Maraming salamat, Panginoon. Tinatanggap po kami kung sino kami. Alam namin, O God, na Ikaw ang Diyos na malaki ang kamay sa amin para i-embrace kami. Kaya Lord, ibinibigay namin ito as bilang respond at pagtugon namin sa iyo. Salamat, pagpalain mo yung mga anak na higit pa sa kanilang inaasahan. In Jesus' name, amen and amen. Mapapanood natin yung highlights. Let it begin, our freedom celebration. We'll dance and sing. There's a Holy Ghost party that never stops. Arise, in your praise my soul delights. Shine, my dance anthem is your love. Sing it again, our God reigns. We lift our praise unto your name again. All around the world we'll sing. Sing it again, our God reigns. The taught of dead hearts have to beat again. All around the world we'll sing. Around the world, join in the celebration. Let it be heard. There's a Holy Ghost party that never stops. Arise, in your praise my soul delights. Shine, my dance anthem is your love. Sing it again, our God reigns. We lift our praise unto your name again. All around the world we'll sing. Sing it again, our God reigns. We taught our dead hearts how to beat again. All around the world we'll sing. Every tribe and nation, come and join the celebration. Every heart and generation, sing, let it begin, let it begin. Every tribe and nation, come and join the celebration. Every heart and generation, sing, let it begin, let it begin. Ating mission offering. Ito pong nakalipas po na week, nag-start po yung 15 hanggang kahapon ay nagkaroon po ng
pastors and leaders seminar doon po sa Baguio, sa mga Northern Luzon na pastors po natin. Kasama po ng ating senior pastor, Pastor Larin, Pastora Marlene. At glory to God, nakita ko po yung kanilang faces at alam nyo, yung mga patutuo nila at sabi ko, kasama tayo po doon. Amen? Yung mga mission na binibigay hindi lamang sa Pilipinas, even dito sa Europe. Itong February, mag-anniversary naman po, first anniversary I think, naman po yung church natin dyan sa Mallorca. Amen? Nakakatuwa. Kaya marami itong taon din na ito, mag-first anniversary, official, ang ating Milan. Glory to God. Ano? Kaya marami pang ginagawa ang Lord. Ang inyong mga ibinibigay ng mga mission offering ay nagagamit po yan talaga ho sa mission. Sige po, mag-pray po tayo para sa ating mission offering. Panginoon, salamat muli. Ito po extra na ibinibigay namin sa iyo para God, ma-reach out pa namin yung mga kababayan. Lord, marami pang mga tao makakilala, mabubuksan ng mga gawain. O God, marami mga marirestore na family. O Lord, dahil Lord, may mga papupuntahin ka ng mga lingkod mo para ibahagi ang salita mo. I-bless mo rin ang iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God brought out his people with a strong and mighty hand, took them out of slavery to behold the promised land. Mountains fled before them, and the seas turned back and ran, and they saw that he was good. God is faithful to his promise. He is with us. He is with us. God is faithful. God is faithful to his own. God has come to free us from the bondage of our sin. Tasting of his kindness, we cannot go back again. Leads us through the desert to the rivers of his grace, working all things for our good. God is faithful to his promise. He is with us. He is with us. God is faithful. God is faithful to his We have known your mercy and your love as in the past. If days be few or many, you will guide us to the last. You have said it, we believe it. Every promise holds. Panginoon, marami pong salamat sa salita mo. Salamat po sa presence mo. Salamat sa pagsama mo sa amin. Hayaan mo na i-apply namin ito sa mga mangyayari pa itong maghapon na ito, sa gagawin pa namin kayo po mag-glorify. Sumamin ang pagpapal ng Ama, pag-ibig ng Anak, at pakikipagpisan ng Banal na Espiritu Santo. Lahat po'y magsabi ng Amen. God bless you po. Please mag-stay po saglit ho yung